Pag lagi mong sinasabi kung ano yung mga plano mo, malamang hindi matuloy, hindi matupad. Kasi yung mga political enemies mo, binibigyan mo ng idea. Tama? Sabi nga ng mga experts, mga kababayan, telling people your plans is a fatal mistake. Bakit po mga kababayan? Lalo na po sa politika, it is a fatal mistake. Siyempre, yung mga magiging political opponents mo, alam na, kaya malamang gagawa sila ng mga aksyon para yung plano mo na bumalik sa Palasyo Malacanang ay hindi matuloy. Di ba? Hindi ko maintindihan si Panelo. Ang tanda-tanda mo na. Yan kasi, hindi ninyo mapigil yung pagdaldal ng pagdaldal. O di ngayon, malamang matuloy yung impeachment. Para si Inday mga kababayan, hindi na makakandidato sa 2028 election, hindi na siya kasali. O di paano na yan? Lalo pa mga kababayan, may legal basis po. Yung misuse ni Inday ng confidential funds, impeachable offense. Yeah. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May advice mga kababayan si Attorney Panelo kay dating Pangulong Digong. Ang sabi ni Panelo, magandaan niya, Mr. President, maging running mate ka ni Inday sa 2028 presidential election. So, ibig sabihin, ang gustong mangyari po ni Panelo, Duterte sa 2028. Matindihan niya, Mr. Maravillas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na plano nila na yung buong Pilipinas gawing parang Davao na palit-palit lang sila. Pero, mga kababayan, ang akusasyon nila sa Marcos, yung Marcos daw ang gustong mag-perpetuate in power. Ina-accuse nila mga kababayan, ang mga Marcoses, ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong mag-perpetuate in power. Pero sila pala yung may plano. Kita ninyo, tama na naman po yung kasabihan dito sa amin. An matinao, maginibo. Ang mainakusa, siya yung may plano. Siya yung may gawa, mga kababayan. Gawain nila sa Davao. So, ito yung pinalitaw ni Panelo na balita kahapon. Panelo to ex-President Duterte, Bizarra's running mate in 2028. Talagang lahat politika lang yung nasa isip po nila. Yun na lang ang buhay nila mga kababayan. Di niya Mr. Maravillas, mangyari ba yung ganyang plano nila? Sa tingin ko po, medyo malabo na siguro. Bakit naman niya Mr. Maravillas, malabo na marami pa yung mga naniniwala sa kanila? Mamaya, pag-usapan natin. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Yan si Panilo. Kababayan ko to, taga-Naga. Bicolano din to, ito mga kababayan. Kababayan ni Lenny. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Rodrigo Duterte's former spokesperson Salvador Panelo has advised the former chief executive to seek the Davao City mayoral post anew in 2025 and eventually the vice presidency as running mate of her daughter, incumbent Vice President Sara Duterte in 2028 elections. Sabi mga kababayan ni Panelo, ang advice ko sa kanya is this. I said, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka muna as mayor. Dahil kung ayaw tumakbo ni Baste, kailangan mo ang Davao. Sabi po ni Panelo sa isang press conference kahapon, when asked about the former president's plans for the 2025 elections.
And then, in 2028, mag-resign ka. Tumakbo kang vice president ng anak mo. If Duterte, maniwala ka, lahat ng kaalyado mo na bumaliktad, babalik sa iyo lahat yan bago magkaroon ng halalan. Bakit? Dahil sigurado kayo panalo na napakalakas nyo na mag-ama. Wala makakatalo sa inyo kahit ano gawin. Ano niya, Mr. Maravillas? Naniniwala ka kay Panelo? Ayan mo siyang maniwala sa ganong political strategy nila to perpetuate in power. Yan kung umayon sa kanila yung panahon. Pero anya tingin mo, Mr. Maravillas, umayon yung panahon? Medyo po may nakikita ng kahindik-hindik na pangyayari yata si Harry Roque. May naninag po yata si Hingawan niya, Mr. Maravillas. Sino man gumawa niyan? Nakita ko lang po. Nakita ko biglang dumaan sa timeline ko. Nandidilat na po, mga kababayan, si Harry Roque. May nakikita yatang kahindik-hindik na mangyayari sa kanila. Na sipat niya, na aninag niya sa ulo ni Bato. Ginawa niya, Mr. Maravillas, na bulang kristal yung ulo ni Bato. Ang gagaling po gumawa ng mga netizens ng mga memes. Kung ano-ano yung mga ginagawa, nakakatuwa. Pero anya, Mr. Maravillas, talagang malamang may naaninag na talaga si Harry Roque. May naaninag na po na pwedeng yung kanilang pangarap to perpetuate or bumalik sa poder ay maglaho. Kaya ito mga sinasabi po ni Panelo, tingin ko hallucinations lang niya. Pero hindi natin pipigilin. Karapatan nila yan, mga kababayan. Di mag-feel sila ng kandidatong Duterte sa 2028. Yan kung makapag-file pa sila, kung makatakbo pa sila. Ang masama kung ang takbo nila papunta ng Beijing para magtago. May nakikitang masamang pangitain, mga kababayan, si Harry Roque. Ang isa, mga kababayan, na yung alam natin, yung problema nila sa ICC. Ngayon, sa kaso ni Inday, mga kababayan, other than yung problema sa ICC, kasi pati si Inday, sangkot doon, at sa paniwala ni Bato, na tingin ko tama yung kanyang paniwala, na yung investigation ng Kongreso sa AGK War on Drugs, human rights violation, malamang gamitin po yung records ng Congress, kasi public records na po siya, gamitin po ng ICC, tapos sila ngayon. Di ba? At isa pa, mga kababayan, sabi natin kahapon, lumabo yung pag-asa ni Inday sa 2028, malamang ma-disqualify siya at hindi na makatakbo dahil sa kanyang kinasangkutan na confidential funds. Yan po. Sabi ng isang constitutional expert po, OBP secret fund spending, a violation twice over. Sabi ni Attorney Michael Henry Yusinko, the notice of disallowance by the COA against 73 million out of the 125 million pesos confidential funds spent by Vice President Sara Duterte in 2022 brought out more questions than answers, as it was revealed that a large amount was spent on things that did not involve security. According to a constitutional law expert, it is a violation twice over, sabi po ni Attorney Michael Henry Yusinko. First, because the office of the Vice President is not mandated to use such funds. Pangalawaan niya, because of a COA joint circular that regulates the specific activities and items for which the secret funds could be used. At sabi po ni ACT Party List Representative Franz Castro,
VP's misuse of confidential funds impeachable. So malamang hindi na makakandidato po si Inday kasi disqualified siya pag na-impeach siya ng Senado, na-impeach siya ng Kongreso at nasintensyahan siya ng Senado. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, yung Senado malamang i-convict si Inday? Unang-unang kitang-kita po yung ebidensya. May legal basis po to impeach. That is corruption, mga kababayan. Pwede nga siyang makasong plunder kasi more than 50 million, mga kababayan, yung involved na amount. 73 million. At pag na-impeach siya, disqualified na siya to hold any public office. Kahit po nung barangay po, hindi na siya pwedeng magkandidato. At sabi ko sa inyo, analysis natin po, iyang ating mga senador po, bawat isa niya nag-ambisyon din na maging vice-presidente o presidente ng ating bansa. Alangan man ayaan nila na bumalik yung mga Duterte. At sila na lang, mga kababayan, ang mag-perpetuate in power tulad ng sa Davao, palipat-lipat lang sa kanilang pamilya. Hahayaan ba yon ng ating mga senador na pagtapos ng isang Duterte, another Duterte, yung uupo sa Palasyo Malacanang, paano na sila? Nagets ninyo? Kaya ito pong sinasabi ni Panelo na Duterte pa, malabo pa sa sabaw ng pusit. Malamang 2025 pa lang po, imbes makatakbo as mayor ng Davao City si Digong, baka ang takbo niya papuntang kung saan. Ang tatakbuhan nila, mga kababayan, yung para magtago. Tulad ni Pacquiao. At isa pa, hindi ko nga maintindihan si Panelo kung bakit daldal sila ng daldal na dapat sa tanda na niyang yan, alam niya dapat ang mga tamang suksok sa politika. Lumalabas parang amateur itong si Panelo. Matandang abogado na siya. Bakit niya, Mr. Maravillas? Kasi sinasabi niya yung mga plano. Pag lagi mong sinasabi kung ano yung mga plano mo, malamang hindi matuloy, hindi matupad. Kasi yung mga political enemies mo, binibigyan mo ng idea. Tama? Sabi nga ng mga experts, mga kababayan, telling people your plans is a fatal mistake. Bakit po, mga kababayan? Lalo na po sa politika, it is a fatal mistake. Siyempre, yung mga magiging political opponents mo, alam na, kaya malamang gagawa sila ng mga aksyon para yung plano mo na bumalik sa Palasyo Malacanang ay hindi matuloy. Di ba? Hindi ko maintindihan si Panelo. Ang tanda-tanda mo na. Yan kasi, hindi ninyo mapigil yung pagdaldal ng pagdaldal. O di ngayon, malamang matuloy yung impeachment. Para si Inday, mga kababayan, hindi na makakandidato sa 2028 election, hindi na siya kasali. O di paano na yan? Lalo pa, mga kababayan, may legal basis pa. Yung misuse ni Inday ng confidential funds, impeachable offense. Yeah, but... At yung paggamit niya, mga kababayan, ng kanyang confidential funds, sabi ng constitutional law expert, a violation twice over. So, paano yan, Panelo? Malamang, ang takbo ng mga Duterte, hindi para tumakbo sa eleksyon, kundi tumakas. Sama-sama na sila niya ni Pacquiao kung hindi mahuli. Kung mahuli si Pacquiao, tapos na. Dati yung kanilang mga kakampi, mga kababayan, ay namumuro na. Si Senator Bato, kasama sa iniimbestigahan ng Kongreso. Si Bongo, ganun din po. And in fact,
Aminado mga kababayan si Senator Bato na yung investigasyon na ginagawa sa ngayon ng Congress, apektado yung kanyang re-election bid. Yan man talaga po, kahindik-hindik yung kinasangkutan na problema po ni Bato at saka ng kanyang among Sinigaw. Ayan po, De La Rosa says probe hurts his election bid. Sabi diyan, Senator Ronald De La Rosa is worried that the ongoing investigation by the Quad Committee at the House of Representatives may affect his re-election bid in the 2025 midterm elections polls. Alamang lahat sila talo. Pati si Bongo, mga kababayan, malamang matalo po. Maubos yung mga minions ni Digo. And tama yung analysis po ni political analyst Ronald Llamas. Ang mga Duterte anya, damaged goods na. With all these controversies, hindi biro yung kanilang mga kinasangkutan. Sabi ko nga, lahat ito, kagagawan man lang po nila. Sa sobra nilang kayabangan at pagmamalabis, wala man ibang sisisihin dito, kundi sila yung may gawa ng problema nila. Parang si Pacquiao. Si Pacquiao, lahat ng mga kinakaharap niya, kasalanan niya lahat. So, ang dapat niyang gawin, harapin squarely. Ayaw po ayaw na sumurrender at nagbibigay pa siya ng kondisyon. Mamay, ibigay ko po sa inyo yung mga latest na developments tungkol kay Pacquiao. Dito muna tayo kay Bato. Nasabi ni Bato, aminado siya, apektado yung kanyang re-election bid. So, sabi niya, ito ang niyang mga issues linking him and former President Rodrigo Duterte to extrajudicial killings had been stressful for him. Stress na siya sa naging expose ni Joby Espinido. Kaya kaindik-hindik ang aaninag ni Harry Roque. Pati si Harry Roque po, namumuro na. Malamang magsasama-sama sila. Palit ng palit yung kanilang mundo. Nasobrahan kasi sa yabang. Pag nasobrahan sa yabang po, talagang ganun ang sasapitin. Biblical po siya eh. Yan po. God hates pride, sabi diyan. Proverbs 18:13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance. Yung mga arrogante kasi. Evil behavior and perverse speech. Kung magsalita po laban sa ating Pangulong Bongbong, matindi. Kung ano-ano mga paninira. Bangag, bangag, bangag. Adiktus. Pag ganyan po ang mga pananalita sa kapwa, akusa ka ng akusa na hindi mo man kayang patunayan, ayan, mga kababayan, ang aabutin mo talaga problema. At tingnan ninyo, ang inaabot na problema nila, patong-patong po. Yan Proverbs 11 verse 2, sabi diyan, when pride comes, then comes disgrace. Madidisgrasya ka talaga. But with humility comes wisdom. Sabi diyan, Proverbs 16:5, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. So nakita ninyo kung bakit ganyan ang sinapit nila. Tingnan ninyo si Inday, pagpasok niya doon sa Congress, combative agad, galit agad siya. Ano ngayon ang sinapit ni Inday? Binubuli niya yung Congress. Abang humihingi siya ng pabor sa Congress, binubuli niya. Ayaw matanong. So malamang ma-impeach siya, mga kababayan. Kasi nakita na ngayon ang problema niya sa paggamit ng confidential funds. It is an impeachable offense. Ngayon, balikan natin si Bato. Sabi ni Bato, if people believe their stories, we would fall. De La Rosa told the media after day-long activities in different parts of Leyte. Nakita na niya sa survey, mga kababayan, padaos-dos ng padaos-dos po ang mga kakampi ni Digong. Number 60 na lang po sa survey. Hindi na pumasok si Bato sa Magic 12. At sa susunod, malamang pati si Bongo. So, maubos yung mga galamay ni Digong sa Senado. Yung iba nagsipag-abandon ship na. Lumipat ng lahat. Kaya malabo po yung ambisyon. Yung statement po ni Panelo, malabo. Yung kanyang declaration, lalo na nagpalabo sa kanilang pangarap kasi in-announce niya.
Hindi papayag yung mga senador na makabalik pa yung mga Duterte. Paano sila? Tama? Lahat yan nag-ambisyon na umupo sa Palasyo Malacanang. Maging presidente, vice-presidente. Tama po? Alangan man si Duterte na lang lagi, tulad ng nangyayari sa Davao. Naintindihan mo na, Panelo, ang tanda mo na, abogado ka't matalino, dito ka nasilo. So lalo na maglalaway yung mga political enemies ng mga Duterte. Pag nakasilip sila ng pagkakataon to pin down the Dutertes, sabi nga, they will go for the kill. Ganon. Pati po sa Davao, malamang sa 2025, may matinding kalaban po. Siyempre, lalagyan siya ng kalaban ng administrasyon niya. Malamang yung mga Nograles, si Migs Nograles ang tingin ko lang po, baka lumaban as mayor ng Davao. At pag natalo yung mga Duterte pati sa Davao, that will be the end of the Duterte dynasty. Tama po yung aking mga analysis, mga kababayan. Pero sabi niya dito, sabi ni Bato, he was hopeful that people would take the accusations against him with a grain of salt. If people get to know the real reason, it may boost our chances of winning. We will do our best to make voters know the truth. Malabo na ba to? Kasi unang-una, yung mga declarations po ninyo at mga desisyon na ginagawa, mali-mali, in-invite kayo ni Digong ng Congress. Ayaw man ninyo. So, iisipin ng mga mamamayang Filipino, ayaw ninyong matanong kasi guilty kayo. Ayaw man ninyo eh. Ang sinasite mo yung parliamentary courtesy. You have to do away with the parliamentary courtesy. You can ask permission kay Chis Escudero kung gusto mo. Kaya lang talagang ayaw ninyo. Ayaw ninyong matanong kasi alam na hindi ninyo kayang idepensa ang inyong sarili. Kasi talagang mapipin down kayo. Yung nagsasalita po, poster boy ng War on Drugs, si Lieutenant Colonel Joby Espinido, credible na tao yun. Sabadista, laging nagbabible. Sabi nga niya, nang tanungin kung ano yung plano after retirement, magpapastor na lang anya ako. You see? So ang maganda po, Bato, this is my unsolicited advice. Harapin ninyo squarely. Magpaliwanag kayo sa Congress. Hindi pwedeng hindi kayo magpaliwanag. O ngayon, si Digong, sabi ni Panelo, hindi din daw mag-attend ng invitation. Ayan Ex-President Duterte is keeping House probe into drug war, sabi ni Panelo. So sabi ni Panelo, hindi daw mag-attend kasi it would only violate his rights. So kayo, yung inyong human rights, ipinaglalaban ninyo. Paano yung human rights ng mga naging biktima niya? Paano yun? Ang dami nun. So pag dating Pangulo pala, protected yung human rights. Yan ang problema sa inyo eh. Doon pa lang, bagsak na yung argumento ninyo. Lahat ng tao, may human rights, kahit ka presidente, king ka, pare-parehas tao na dapat protected yung human rights. Hindi yung pag ikaw, dating Pangulo, protected yung human rights. Tapos, ikaw, kasi dati kang Pangulo o Pangulo ka, pwede mong i-violate yung human rights ng iba. Hindi man pwede ang ganon. No one is above the law. Yan ang problema. Kasi yung paniwala ninyo, you are the law. O, sabi dito mga kababayan, sabi niya, referring to Digong, paano naman ako pupunta doon, iyong congressional hearing, congressional meeting, di naman tunay na hearing. They violate your rights. May ganon. Kailan nangyari na yung mga members ng Congress violate yung rights ng mga guests, mga invited guests? Si Inday nga nung inimbita po, yun pa yung naging bully. Gustong palitan yung chairman.
Wala anya kayo na ano, you don't have that right, you don't have that power na palitan, Madam President, yung chairman. You see, in-invite namin anya kayo to defend your budget. Kaya kami nagtatanong, paano mo ginastos yung confidential funds, yung previous years? So tama naman po yung tanong kasi unang-una, public money po, paano kita bibigyan? Ang Congress has the power of the purse. Paano kita i-approve yung budget mo for next year? Kung hindi mo maipaliwanag yung previous years, kung paano mo ginamit, nag-beast mode po si Inday. Nag-shiminate. Yan to, viral na yung shiminate. Kung ano-ano yung pinagsasabi, imbis na ipaliwanag po, sagutin yung tanong, yung naging sagot, parang responsorial Sam, paulit-ulit. Sabi ni Digong dito, quoting Digong ni Panelo, sabi niya, you cannot speak anya. You cannot even speak. And if you speak anya, they will stop you from speaking. That's useless. Di ako atin dyan. Siyempre, i-stop ka kung out of topic ka na, tulad ni Inday, kung ano-ano ang pinagsasabi, wala naman sa issue. Out of topic, out of order, Mr. Chair. Nakarating si Inday doon sa Senado, for example, tinatanong siya ni Risa Ontiveros. Ang sinasabi ni Inday, yung pagtulong niya kay Risa Ontiveros, yung paghingi ng tulong during election, napunta talaga doon. Nanumbat. Wala man yun sa topic. So ang gusto niya, i-dominate yung discussion. Siya lang yung magsalita ng magsalita. Inasanay kayo na mayor na hindi ka pwedeng kumontra. Gospel truth. Makinig ka lang sa kanyang sinasabi at maniwala sa kanyang sinasabi. Ganon din yung umupo siya bilang Pangulo. Nasanay kayo kasi sa ganyang sistema na ang tingin ninyo sa sarili ninyo, hari kayo. Sabi nga, itong bansa natin, Republican po. Sino yung congressman na nagsabi niyan? Parang si Dan Fernandez. Hindi pwede na hindi ninyo, yung gusto lang ninyo, ang masunod, lalo na po sa paggastos ng pera. May mga rules tayong sinusunod. Tama po? O ngayon, sa kakadaldal ninyo, lalo ninyong ilinubog yung inyong mga sarili. Tama? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po?
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.